second effects of Jonah's deliberate disobedience to God. Sabi po sa verse 5, basahin niyo po, verse 5. Walang epekto ng pagsuway ni Jonah. Hindi lang basta nagalit ang Diyos, at ang galit ng Diyos ay pinilarawan sa isang malakas na bagyong pinadala ng Diyos. Amen? Amen? Pero ito maganda po mga kapatid. Makinig tayo mabuti. Kung tayo man ay may mga Jonah sa buhay natin, ano yung Jonah sa buhay natin? Mga pagsuway sa buhay natin. Tahasang pagsuway sa Diyos sa buhay natin. That is Jonah. Amen? Kung ang Diyos man magpadala ng mga bagyo sa buhay mo. Okay? Parang gisingin ang kamarihan mo that you have to what? To return to God. Na kailangan mong bumalik sa Diyos, kailangan mo sundin ng Diyos. Now listen, kung may mga bagyo man sa buhay natin na pinadadala ng Diyos, bunga ng ating tuwirang pagsuway sa Kanya, God is still in control. Yan ang maganda. Pero, kung hindi ka magkakaroon ng kapasyahan na ikaw ay totoong magsisisi, magbabalik loob sa Diyos, hindi mawawala ang bagyong yan. At yung bagyong yan ang pwedeng kumitil sa buhay mo. Hello? Totoong pagpapasya sa buhay mo, nasusunod ka sa Diyos. Aalis ka sa sitwasyon na yung kinalalagyan ng Jonah sa iyong buhay. Hindi mawawala ang bagyo. Lalong lalakas. Lalakas ng lalakas. Hanggat pinipilit mong iwasan ng bagyo, lalo siyang lalakas sa buhay mo. Amen? Pag may bagyo sa buhay natin, ang ine-expect ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. That's the very safest thing that we can ever do. Yan ang pinakaligtas na paraan, na bagay, na pwede natin gawin. Lord, there are storms in my life. The more I will follow you. The more I will obey you. Alampakan natin ang pangalawang epekto. Huwag natin itong malawalain. Ano ang pangalawang epekto ng tuwirang pagsuway ni Jonah sa Diyos? The life of other people is also put into risk. Ang buhay ng ibang tao na inosente ay nalagay din sa panganib. Hello? Amen. Imagine mo si Jonah lang ang sumuhay sa Diyos. Walang nakakaalam kundi siya at ang Diyos lang. Pero tignan nyo, pati yung mga inosenteng pasahero ng barko na kung saan nandun si Jonah ay nakalagay sa panganib ang buhay nila. Sa buhay natin ganun din. Maring asawa mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, mga taong malalapit sa puso mo ay pwedeng malagay sa panganib dahil meron kang Jonah sa iyong buhay. Are you listening, people of God? Amen. As long na meron kang Jonah sa buhay mo, lahat ng mga taong meron kang direct connection, direct influence, their life will be also at risk. Will also be put into trouble or danger hanggat may Jonah ka sa buhay mo. Amen? Hello? Naaapektuhan pati inosenteng tao dahil sa pagsuway mo. Tignan nyo, kung ang padre de pamilya magtutuloy sa kanyang bisyo, pati pamilya niya apektado. Pag na-hospital, nagkasakit, sino apektado? Sinong mga mahihirapan? Yung mga mahal din sa buhay. Pati sila nagkakaroon ng mga alalahanin, mga kabigatan sa buhay. Amen? Ito naman ang hamon ko sa inyo. Kung ang padre de pamilya nyo lang ang may problema at karamihan kayo sa inyo nakakilala na sa Panginoon, palakasin nyo ang bonding nyo, kayo nakakilala sa Diyos at magpatuloy kayo mga nakakilala sa Diyos, sa membro na yung pamilya. Bahala na ang Diyos sa padre de pamilya. Pag ang isang bagay hindi nyo kaya, kahit ang isang bagay kaya nyo, hingin nyo ang tulong ng Diyos. Hindi sa panahon na hindi natin kaya, yun lang tayo hihingi ng tulong sa Diyos. No! Kahit sa mga panahon na ang sitwasyon ay kaya natin, God wants us to ask Him for His help. Kasi He is a loving God. He is a loving Father to us. Amen? Amen. Kapag mayroong isang membro ng pamilya, if this is the head of the family, yung mga nakakilala membro ng pamilya, magpakatatag kayo sa Panginoon. Magpalakas kayo sa Panginoon. Kayo ang magpatuloy ng inyong hangarin sa Panginoon. Bahala ang Diyos doon sa inyong pinoproblema. May problema na nga. Pati tayo nagpapatangay. Pag may problema ka, mas lalo kayo magdapit-dapit sa Diyos. Kayo mga nakakilala. Amen po ba? Amen. Hindi solusyon yung nagpapabaya kayo sa problema ninyo. Sa inyong relasyon sa Panginoon. Hindi po ako galit, mga kapatid. Papaliwanag ko.
hindi ka umaksyon sa prinsipyo ng Diyos, walang magagawa Diyos sa'yo. The problem will become more problem. Amen? Amen? Pero ito, kaya ako nga nagpupunta sa church. Why? Because you will listen to God. You will receive something from God. Na magiging guidelines mo, magiging principles mo, magiging panlaban mo sa mga sitwasyon ng buhay. Pag inaksyonan mo, andun ang saklolo ng Panginoon. Amen. Andun ang pag-alalay ng Diyos. You see, pangalawang grabing epekto ng pagsuway ni Jonah. The people who are innocent were also, in trouble. Nakalagay din sa pangatin. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Pati anak mo na inosente, maapektuhan. What was the reason why Jonah disobeyed? Ano ba ang pinakadahilan? Bakit si Jonah sumuway sa Diyos? Di ba sabi sa verse 9, he feared the Lord, pero he disobeyed. Ano kaya dahilan mga kapatid? Ako naniniwala kung bakit tayo sumusuway, hindi naman dahil sa hindi ka natatakot sa Diyos. There are other motives. Other motive. Alam niyo kung ano? Na-discover ko sa chapter 4, 1 to 11. Sulat niyo na lang po kung nagsusulat kayo. Medyo hahaba po tayo. Na-discover ko sa chapter 4, verses 1 to 11. Papasahin ko na yung mga particular verses. Ano yung dahilan? Yung sarili ni Jonah. Si Jonah ay naging selfish. Si Jonah ay naging makasarili. Yung sarili niya lang ang inisip niya. Bahala silang mapahamak. Problema nila yan. Pinili nilang magkasala, pinili nilang malagay sa kanyang klase ng buhay, bahala sila. Ang isang dahilan, listen, kung bakit tayo sumusuway sa Diyos, nagiging makasarili tayo. Nagiging selfish tayo. Sarili lang natin ang iniintindi natin. You know why? Kung iniintindi natin, pati ang mga mahal natin sa buhay, hindi natin gagawin ang bagay niya. Alam natin hindi magkakaroon ng magandang epekto sa kanila. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Amen. Kung iniintindi natin ang kapakanan ng lahat ng kasama natin sa trabaho, sa kumpanya, hindi mo gagawin mag-corrupt sa kumpanya na makaka-apekto saan? Sa iba mong mga kasamahan. Kung mahal mo ang kumpanya, kung mahal mo ang trabaho mo. Si Jonah by this time, he became selfish. Ayaw niyang maligtas sa mga taga-Ninive. Dahil minsan sa buhay ng bansang Israel, nasakop sila ng bansang ito. At labis silang pinahirapan. Nakakintal pa rin sa isip at puso ni Jonah ang ginawa sa kanila ng mga taong ito. Kaya sabi niya, ayoko silang maligtas. Bahala sila sa buhay nila. Masasama sila. Problema nila yan. Harapin nila ang kanilang kasalanan. Alam niyo kung bakit tayo sumusuway sa Diyos? Minsan, sarili lang natin ang iniisip. Yung tayo lang ang masisiyahan. Yung tayo lang ang masasatisfy. Hello? Hindi natin naiisip yung magiging epekto nito sa iba. Hello? Hindi pa ba tayo? Tingnan po si Adam at si Eva. Tingnan niyo po mga kapatid. Bakit sumuhay si Adam at si Eva? Hindi nila naisip yung lahi na manggagaling sa kanila. Ang naisip lang nila lalo na si Eva, nung makita yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, sabi ng Biblia, it is pleasing to the eyes. Kaakit-akit sa mata. Naku, nasiyahan si Eva at yung bulong ng demonyo, magiging parang Diyos din kayo. Wow, magiging Diyos din kami. Hindi na nila naisip na meron pang lahi susunod sa kanila. Dahil ang bilin na Diyos sa kanila, magpakarami. Diba? Hello? Paano na yung susunod na lahi? Kung kami susunod ngayon, paano itong susunod na lahi? Kita niyo naranasan natin. Dahil sa kanilang pagsuway, inisip lang nila yung kanilang sarili na magiging Diyos din sila. Hello? Kanya pa ba tayo? Pag ang sarili natin lagi ang inisip natin, mga kapatid, yan ay mag-uugat sa pagsuway sa Diyos. Inisip mo na, pagpunta ko, inaantok ako, saka isang linggo na ako sisimba. You see, sarili mo inisip mo. Kanya pa ba tayo? Naku, sayang tong feelings na to. Kwarta na to. Subukan mong gawin yan, magiging bato yan. Sasakripisyo mo ang Diyos, sa napakalaking dealings mo, ipakita mo sa iyong katrato, sa iyong katransaksyon, ang prinsipyo mo, na ang kayamanan mo, Diyos, hindi yung transaksyon na yun.
Amen? Kaya yung mga kwartang malaki nagiging bago. Nabubulyaso. Bakit? Naging makasarili. Amen? Si Eva at si Adan naging makasarili. Hindi nila nakita yung lahing susunod sa kanila. Ito ngayon tayo. We suffer the consequences of, ng pagiging makasarili. Yung ating mga unang magulang. Hello? Inisip nila, magiging Diyos sila. Si Jonah ganun din. Ayaw niyang maligtas sa mga taga-Ninive. Kaya sinuway niya ang Diyos. Meron siyang selfishness sa puso. Kaya nga sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, anong isang requirement? You have to die yourself daily. You have to die to yourself daily. Araw-araw dapat namamatay ka sa iyong sarili. Ang sabi ni Jesus, if anyone would come after me, let him deny himself. Kalimutan ang ukol sa sarili at saka sumunod sa akin. Kaya tayo minsan hindi nakakasunod sa Diyos. Hindi dahil sa hindi natin mahal si Lord. Hindi tayo takot kay Lord. Nauuna ang ating sarili. Nagiging selfish tayo. Pakilingon mo na yung katabi mo at sabihin mo,